Tumayo po tayong lahat. Let's open our Bibles in the book of Ruth, chapter number 1. Ruth, chapter number 1. Last Sunday po ay tinalakay po natin ang unang mensahe po natin in this book, beginning verse 1 to verse number 7, Tombstone, the memory of a life. Ngayon naman po, I would like to deliver a message entitled Tombstone, Regrets and Hope. Regrets and hope. Mga panghihinayang at pag-asa. Beginning verse 8 hanggang verse 18. Salitan po nating basahin ito hanggang sa makarating po tayo sa verse number 18. And Naomi said unto her 2 daughters-in-law, Go, return each to her mother's house. The Lord deal kindly with you as ye have dealt with the dead and with me. The Lord grant you that ye may find rest, each of you in the house of her husband. Then she said, and they lifted up their voice. And they said unto her, Surely we will return with thee unto thy people. And Naomi said, Turn again with thy daughters. Why do ye go with me? Are there yet any more sons in my womb, that they may be your husbands? Turn again, my daughters, go your way, for I am too old to have an husband. If I should say I have hope, if I should have an husband also tonight, and should also bear sons. Would ye carry for them till they were grown? Would ye stay for them for my husbands? Nay, my daughters, for I grieve thee much for your sake, that the hand of the Lord is gone out. And they lifted up their voice and wept again. And Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clave unto her. And she said, Behold, the sister-in-law of Sarah, And Ruth said, Entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God my God. Verse number 18, When she saw that she was steadfastly minded to go with her, then she left, speaking unto her. Tayo manalangin, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay magkasama-samang muli upang magkadahupang palad na pag-aralan ng inyong pong salita. Nawa ang inyong pong mensahe para sa amin ay maging pagpapala at pakabusugin niyo po kami, Panginoon, ng inyong salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po. Tayo po ay maaari ng makaupo. Tombstone, Regrets and Hope. Tombstone, Regrets and Hope. Ano ba yung pumapasok sa atin kapag nakikita natin yung lapida ng mga mahal natin sa buhay? Nagpa-flashback yung mga memories, di ba? Yung mga good and bad memories, bumabalik sa alaala natin. May mga panghihinayang, mga bagay na sana ginawa natin noong buhay pa siya. Mga pagsisisi, mga bagay na ginawa natin na dapat hindi natin ginawa. Pero merong pag-asa sapagkat may mga mahal sa buhay tayo na kasama pa rin natin. Yung hindi natin nagawa sa mga nauna na sa atin, pwede natin gawin sa mga kasama pa natin. So it's always a learning experience para sa bawat isa na nakakaranas ng pagluluksa kapag tayo ay binabawian ng mga mahal sa buhay. Balikan po natin itong mga pangyayari sa buhay ni Naomi. Merong isang pamilya, it's more like
an almost perfect family. Si Elimelech, si Naomi, tapos mayroon silang dalawang anak na lalaki, si Malon at Chilion. Nakatira sila sa Bethlehem, Judah. The house of bread in the land of praise. It is the place of God's blessing. Dumating yung time, nagkaroon ng famine. Yung famine, marami pong epekto yung famine. Usually in the Bible, yung famine, ito po yung time na hindi dumarating ang ulan sa isang lugar. In the time of Elijah, 3 years, hindi umulan. Even in the time of Elisha, 3 taon, hindi umulan. At kapag hindi umulan, nawawalan ng tubig ang mga batis. Nawawalan ng tubig ang mga ilog. At kapag natuyo ang tubig, namamatay ang mga halaman. Hindi sila makapagtanim ng mga agricultural products nila dahil walang tubig. At dahil walang tubig, hindi rin tutubo yung mga damo, namamatay yung mga damo. Walang makain yung mga hayop, nangamamatay din ang mga hayop. So walang agriculture at walang livestock. At kapag walang pananim, walang mga hayop, walang paninda sa palengke. Wala kang mabibiling gulay, wala kang mabibiling karne. Pagdating sa bahay, walang pagkain. Walang makakain ng mga tao. So maraming nagkakasakit, maraming nangihina, at hindi rin makapagtrabaho sa labas. It is a famine. Dumating ang famine sa Bethlehem, Judah. Kung yung Bethlehem, Judah is the house of bread in the land of praise, lugar ng pagpapala ng Panginoon, papaanong nangyari na nagkaroon ng famine? Akala ba natin ito yung lugar kung saan nandun yung blessing ng Panginoon? Bakit dumating yung time ngayon na nawala yung blessing ng Panginoon, naghihirap yung mga tao dito? Alam nyo, yung buhay sa kalooban at sa piling ng Diyos, it's not always a bed of roses. Darating yung panahon na ang Diyos, susubukin niya yung maturity natin. Kung hanggang saan na yung maturity level natin sa Panginoon. Kung hanggang saan, hanggang kailan, yung pagtatapat natin sa Panginoon, yung commitment natin sa Kanya. Kasi napakadali ang magtapat sa Diyos kapag okay ang lahat. Kapag walang mabigat na problema, maayos ang buhay, napakadali ang magpatuloy at magtapat sa Panginoon. Pero yung katapatan natin sa Panginoon, masusukat yan kung darating ang famine. Alam nyo, February ngayon, umaapaw ng pagmamahal kahit saan. Napakadaming mga bulaklak, mga hugis puso na mga balloons, kulay red sa labas, yung mga napapakinggan nating mga tumutugtog na musika, mapa sa jeep, sa bus, maging sa mall, para sa mga umiibig. Napakadaling magmahal kung yung taong minamahal mo, nagmamahal din sa'yo. Pero napakahirap magmahal sa taong hindi niya nasusuklian yung pagmamahal na ibinibigay niya sa iyo. And yet, kung totoong mahal mo ang isang tao, kahit hindi niya nasusuklian yung pagmamahal na binibigay mo sa kanya, patuloy mo pa rin siyang mamahalin dahil mahal mo siya. Kasi kung titigil ka na sa iyong pagmamahal sa kanya dahil hindi niya nasusuklian yung pagmamahal na binibigay mo sa kanya, ibig sabihin yung pagmamahal mo ay nakadepende lang dun sa pagmamahal niya sa iyo. Hindi sa puso mo nanggagaling yung pagmamahal mo sa kanya. Nanggagaling yung pagmamahal mo sa kanya doon sa kanyang pagmamahal din sa iyo. Napakahirap at napakasalimuot ng salitang pag-ibig. Pero ang pagmamahal ng Diyos sa atin, sa puso niya talaga nanggaling ito. Sapagkat alam natin, maraming pagkakataon sa buhay natin, nakakalimot tayo sa Diyos, napapabayaan natin ang ating panambahan sa Panginoon, pati yung paglilingkod natin, at may mga time na talagang
Hindi natin ipinagmamalaki yung pagiging Kristiyano natin, and yet, yung pagmamahal ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, yung katapatan niya sa atin, kailanman hindi nagmaliw. Sapagkat hindi nakatipende sa katapatan natin sa Kanya, yung pagtatapat ng Panginoon sa atin. Maging tapat ka sa Diyos o hindi, God will remain faithful. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Nagkaroon ng famine, Bethlehem, Judah. Does it mean nagkaroon ng famine? Hindi na babalik sa dati yung lahat. Always remember yung famine, every time na minamention yung famine sa Bible, it's always temporary. Hindi siya permanente na puro famine lang. Di ba? 3 years drought nung panahon ni Joseph. 7 years plenty, 7 years of famine. Merong hangganan yung famine. Yung mga struggle na pinapahintulutan ng Diyos na dumating sa buhay natin, may hangganan. Hindi pang habang panahon o pang habang buhay na maghihirap ka. God's grace will always reach out and extend sa buhay ng bawat isa sa atin. Ginawa ng Diyos yan sa Bethlehem, Judah. Temporary lamang ito. Sinusukat ng Panginoon yung katapatan ng mga Hudyo sa Kanya. Even in the land of blessing, sinubok sila ng Panginoon. Pero anong sabi ni Elimelech? Mahirap ang buhay natin dito. Nababalitaan ko sa kabilang ilog, sa Moab. Masaya ang mga tao dun. Magandang buhay ng mga tao dun. Tingnan natin. Bisitahin natin. Pasyal tayo doon. So, tinawid nila yung Jordan River at pumunta sila sa Moab. Now, Moab, ang sabi ng Psalm 60 verse 8, Moab is God's washpot. Alam nyo, nung araw, nung mga bata kami, pag kumakain kami, hindi kami gumagamit ng kubyertos. Nagkakamay kami, no? Ay, kasarap kumain ng nakakamay. Pinritong galunggong, ang mura ng galunggong no, 5 piso lang, 1 kilo. Tapos, yung mga, alam nyo, bugsukan ng mga kamates. Uso pa nun yun, ngayon, di ko na nakikita ang mga yun. Yung pag piniga mo, kalahati ng mangkok sabaw. Tapos, alagyan mo ng alamang. Ididildil mo yung pinritong galunggong to. Kapag nakakutsara ka, talo ka. Kasi konti lang ang makakain mo. Pero pag nakakamay ka, ang bilis mong maghimay. Nakakadami ka. Ganun ang practice namin nun. Ngayon, si nanay ko, kukuha siya ng tabo na merong tubig kalahati. Kalahati ng tabo, tubig. 11 kaming lahat na kumakain sa bahay. Mga magulang namin 2, tapos 8 kaming magkakapatid, 10 yung lolo namin. 11. Lahat kami maghuhugas sa tabo na yon. Imagine ninyo, pinakamapalad yung pinakamauuna na maghuhugas kasi malinis yung tubig eh. Tapos pangalawa, lahat kami maghuhugas doon. Imagine ninyo, anong itsura ng tubig sa tabo na yun pag natapos na kami lahat na maghugas? Sa tingin nyo, iinumin nyo ba yung tubig na yun? Hindi lang yun. Habang kumakain, minsan, natutuyo yung kamay. Para pag kumuha ka ng kanin, dumidikit-dikit yung kanin sa kamay, natuyo na eh. Anong gagawin mo ngayon? Isoso, may pasibayo ka ng tabo. Di ba? Sasoso mo ulit sa tabo. May kulay na yon. O, basa uli, hindi na didikit yung kanin. Yung tubig na yon, yun ang tinatawag ng Bible na wash pot. Hugasan. At sabi ng Panginoon, yung Moab is my washpot. Ganon kadumi yung Moab. It is a place of wickedness. Isinumpang bayan ng Diyos. Lahat halos ng kasalanan nandun na sa Moab. At yun yung klase ng lugar na gustong puntahan ni Elimelech. Yun yung klase ng lugar kung saan gustong dalhin ni Elimelech yung kanyang pamilya. Naghihirap kami sa Bethlehem, Judah. Papasyal lang kami sa Moab. Ang sabi ng verse 1,
papasyal lang. Sojourn. Kung babasahin natin yung mga sumunod na mga talata, verse 2, hindi lang sojourn, continued there. Namalagi na sila doon. Then, in verse number 4, makikita natin na yung pagdalaw nila doon, umabot ng 10 taon. 10 years, hindi na dalaw yun, hindi na bisita yun. Nanatili na talaga sila doon. Doon na sila tumira. At dahil nagtagal sila doon, yung dalawa nilang anak, doon na nakapag-asawa. Si Mahlon at si Chilion. Sino na pangasawa ng dalawang anak nila? Si Orpha at saka si Ruth. Nagkaroon sila ng manugang na Moabites. Hindi nila kalahi, hindi nila kapanalig, hindi nila kapananampalataya. Iba yung paniniwala nila. May mga Diyos-Diyosan sila. May mga practices sila na salungat sa kanilang paniniwala. Pero dahil matagal silang nanirahan sa Moab, tinangkilik na rin nila yung klase ng pamumuhay sa Moab hanggang sa nag-asawa ng ibang lahi yung dalawa nilang anak. Iniwan nila yung lugar ng pagpapala ng Panginoon at pumunta sila sa isang lugar kung saan karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Ano yung ginawa ng Diyos sa kanila? Unang-una, pinatay ng Diyos si Elimelech. Naomi's husband died. Namatay yung asawa niya. Pagkatapos nun, yung dalawa niyang anak na lalaki, namatay din. Si Mahlon at saka si Chilion. Verse 5, and Mahlon and Chilion died also, both of them. So, i-picture natin uli. Nasa Bethlehem, Judah sila. Elimelech, Naomi, mag-asawa. May dalawang anak, Mahlon at Chilion. Kompleto sila sa pamilya nila. Iniwan nila yung lugar kung saan yun ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Manatili kayo dyan. Pero dahil iniwan nila, pumunta sila sa Moab. Si Elimelech, namatay. Mahlon, namatay. Chilion, namatay. Sino natira? Naomi. Mag-isa na lang siya. Of course, mayroon siyang dalawang manugang na Moabites. Hindi taga Bethlehem, Judah mga yun. Taga dito talaga. Ngayon, ang sabi ng Bible, babasahin ko po sa inyo. Okay, verse number 6. Then she arose with her daughters-in-law that she might return from the country of Moab. Ito sabi ng Bible, for she had heard in the country of Moab how that the Lord had visited His people in giving them bread. Nandito si Naomi, umalis sila sa Bethlehem, Judah, kompleto sila. Nung umalis sila, pumunta sila sa Moab, nalagas lahat ng pamilya ni Naomi. Mag-isa na lang niya na natira. At mula sa Moab, nabalitaan niya ngayon na yung Diyos muli niyang pinagpapala yung Bethlehem, Judah. Yung blessing sa Bethlehem, Judah, kumpara sa nararanasan nilang buhay sa Moab, the kind of life they have in Moab is nothing in comparison to the life they used to have in Bethlehem, Judah. Kaya sabi niya, babalik ako. Babalik ako sa Bethlehem, Judah. So gusto ko pong makita natin ngayong umaga, itong nire-represent na klase ng Kristiyano nitong tatlong widow na ito. Number 1, unahin po natin si Naomi. Ito yung galing sa Bethlehem, Judah. Si Naomi, the mother-in-law. Naomi is a widow that pictures a Christian. A life of defeat. Buhay ng pagkatalo. Verse 8 hanggang verse number 13,
kung babasahin po natin yung nangyari sa kanya. Ito yung sentimiento ni Naomi. Hindi ko na babasahin, binasa natin kanina. I-paraphrase ko na lang sa inyo. Ito yung sentimiento ni Naomi. Babalik ako. Ang sabi ng dalawa niyang manugang, sasama kami. Ang sabi ni Naomi sa kanila, wala na akong maibibigay pa sa inyo. Wala na kayong mapapakinabangan pa sa akin. Patay na lahat ng mga asawa natin. Wala akong kabuhayan, hindi ko kayo mapapakain. Itong bahay na tinitirahan namin, hindi ko na mababayaran. Babalik na lang ako sa pinanggalingan ko. Kayo, bumalik kayo sa mga pamilya ninyo. Orpha, balik ka sa pamilya mo. Ruth, balik ka sa pamilya mo. Kanya-kanya na tayo. Pero sabi nila, hindi, sasama kami. Yung mga tao mo, magiging tao na rin namin. Makikipisan kami sa inyong mga tao. Pero sabi ni Naomi sa kanila, kung ako ay magkaroon uli ng asawa ngayon at mga anak, hihintayin niyo ba yung mga anak ko na lumaki para maging mga asawa ninyo? Magdaramdam akong labis kung ganun ang mangyayari. Bakit ganito ang sinabi ni Naomi sa mga manugang niya? During the Old Testament times, even in the New Testament times, yung pong practice ng mga Hudyo, sino bang example dito? Tayo kang Mary Joy, anak ni Kuya Don. Nasaan sila? Tayo ka nga. Tsaka si Paul. Tayo ka, Paul. Nakatayo ka na? Ayan. Tangkad niya eh. Si Kyle. Nasaan si Kyle? Nagtuturo siya. Hindi kayo kumpleto. Upo na kayo. Dapat yung kumpleto. Sinong may anak dito kumpleto? Anak ni Brother Julius. Tayo nga kayo lahat. Jacob. Sige. Okay na si Julia. Okay na. Halimbawa, si JC nag-asawa. Okay? Halimbawa lang. Nag-asawa siya. Example lang na pang-asawa niya. Asan yung girlfriend mo? Patayin natin. Nicole. Tayo ka. Tayo ka, Nicole. Halimbawa lang ha. Halimbawa. Nag-asawa sila. Tapos, si JC namatay. Upo ka na, JC. Okay. Yung susunod kay JC na kapatid niya, si Jacob. Si Nicole ngayon, pakakasalan niya si Jacob. Sa ayaw at sa gusto niya, pakakasalan niya si Jacob. Tapos si Jacob namatay. Upo ka na, Jacob. Dahil babae, yung sumunod na anak, mananatiling balo si Nicole. Hihintayin na magkaroon sila ng anak na lalaki hanggang lumaki para maging asawa ni Nicole. Hindi siya pwedeng mag-asawa ng iba labas sa pamilya ng napangasawa niya. Labag sa kanilang tradisyon yan. So mananatili siyang balo habang buhay hanggat hindi niya nahihintay yung magiging anak na lalaki na Brother Julius at si Sir Mildred. Kaya sundan niyo si Julia. Hindi, gano'n lang. Sige, pwede ka na mo po, Nicole. Ganyan ang practice nila nun. Kaya sa New Testament, isa ito sa mga argumento na pinresent sa Panginoon. Merong mga Pariseo hindi naniniwala sa resurrection. Merong mga Saduceo hindi naniniwala sa langit at sa impyerno. Ang sabi ng mga Pariseo, Panginoon, merong isang babae, nag-asawa, namatay yung asawa niya. At naging asawa niya ngayon yung sumunod, namatay din. Naging asawa niya yung sumunod, 7 silang magkakapatid, namatay silang lahat. Naging asawa niya lahat yon. Pagdating ng panahon sa resurrection, sino sa 7 yon ang magiging asawa niya? Ang sabi ng Panginoon, pagdating ng resurrection, walang pag-aasawa. Yung mga naging asawa nyo dito, magiging kapatid nyo lang sila pagdating sa langit. There's no marriages in heaven. Magkakapantay tayong lahat sa langit. Magkakapatid tayong lahat sa Panginoon. Kaya kayo ng mga mag-asawa, mapalad kayo hanggang dito nyo lang sila magiging asawa. Amen?
Hindi kayo dapat malungkot o malumbay na panghabang panahon nyo silang asawa. Kayo mag-alala, dito lang sa lupa yan. Pagdating sa langit, hindi nyo na sila asawa. Parang maligaya kayo. Kaya nga ang title ng message natin is Regrets and Hope. May pagsisisi at may pag-asa. Ayan. Parang patalastas yun. So Naomi is a picture of a Christian who is defeated. Naging talunan siya. Ang ganda-ganda ng buhay nila sa Bethlehem, Judah. Kompleto sila. Kahit papaano, nagsusurvive sila. Yung famine, pansamantala lang yun. Sana kung nanatili sila, natapos yung famine at nagsimula uling i-bless ng Diyos yung lugar. Nandun sila, kompleto pa rin, ma-experience nila yung kasaganaan ng biyaya ng Diyos at patuloy na nakakapaglingkod pa rin, kompletong pamilya. But they left for Moab. Pinagpalit nila yung lugar na yun sa Moab. Natuto na makipamuhay sa lugar ng kamunduhan at kasalanan. Nakapag-asawa yung dalawa niyang anak, si Orpha at saka si Ruth. Orpha, ang sabi ng verse 14, and they lifted up their voice and wept again. Umiyak uli sila nung pinapauwi na sila ni Naomi. Pero umiyak uli sila. And Orpha kissed her mother-in-law, but Ruth clave unto her. Hinalikan ni Orpha yung kanyang mother-in-law at bumalik na sa Moab. Pero si Ruth, nag-stay siya. Verse 15, and she said, behold, thy sister-in-law is gone back unto her people. Yung hipag ba ang tawag doon? Tama na, hipag. Bilas, sorry. Bilas. Yung bilas mo, bumalik na sa Moab. Ano bang meron sa Moab? Thy sister-in-law is gone back unto her people and unto her gods. Return thou after thy sister-in-law. Bumalik na yung bilas mo sa dati niyang mga kaibigan, pamilya niya, at sa dati niyang mga Diyos-Diyosan. Sumama ka na rin. So si Orpha is a picture of a Christian with a life of departing from the faith. A widow of departure. Umalis siya. Naniniwala ko kahit papano si Orpha natikman niya ang buhay sa pamilya ng mga mananampalataya. Kahit papaano narinig niya kung papaano manalangin, nakarinig siya kung sino ang tunay na Diyos. Narinig niya yung pagbabasa ng salita ng Panginoon bago sila matulog, bago sila kumain. Narinig niya kung paano manalangin. Natikman niya ang buhay ng isang Kristiyano. And yet, nung dumating yung time na kailangan niyang magdesisyon, nilisan niya yung buhay na yun, mas pinili niya ang bumalik sa buhay ng kamunduhan. A widow of departure. Yan po si Orpha. Nakakita lamang siya ng konting pagkakataon, mas pinili niya ang bumalik sa dati niyang buhay kesa yung buhay kung saan nandoon ang kalooban ng Panginoon. So Orpha, a widow of departure. How about Ruth? Dito po tayo magtatagal. Ruth, verse 15 to 18. Napakaganda po ng naging conversation ni Ruth sa kanyang mother-in-law. I want you to remember, Orpha and Ruth are not Jew. Hindi sila taga Bethlehem, Judah. Taga Moab sila. They are Moabites. Ang taga Bethlehem, Judah lang ay si Naomi. Siya lang ang pwedeng bumalik doon. Pero ito yung naging conversation nila. Verse 15. I'm sorry, binasa na natin yun. Verse 16. And Ruth said, entreat me not to leave thee or to return from following after thee. Huwag mo sana akong pigilan na bumalik. Huwag mo akong pigilan na sumama sa iyo. For whither thou goest, I will go. And where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God my God. Ruth decides to follow. Nagdesisyon siya na
sumunod kay Naomi. Apat yung makikita natin na binanggit niya dito. Ang sabi niya, kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung saan ka natutulog, titira, doon din ako. Yung mga tao mo, magiging tao ko. At yung Diyos mo, magiging Diyos ko. Ruth decides to follow. In life, there will be a time that you need to make a decision. So si Ruth is a widow of decision. Nagpasya siya at ang kanyang desisyon ay sumunod kay Naomi. Alam nyo, sa buhay po natin darating yung time that you need to make a decision. Pagpapasya. Oo nga naman sa Moab, masaya, magandang buhay nila doon. Yun yung nakalakihan na ni Ruth. Sanay na siya doon. Alam na niya yung mga tradisyon ng mga tao, kultura ng mga tao, yung pananamit, pagkain, yung environment doon, akmang-akma siya doon. Pero nagdesisyon siyang sumunod at sumama kay Naomi, pumunta sa Bethlehem, Judah. Alam ba ni Ruth kung ano yung buhay sa Bethlehem, Judah? Palagi ko, hindi. Kung meron man, naririnig lang yun. Pero hindi pa niya alam yung realidad ng totoong buhay sa Bethlehem, Judah. Parang ganito yan eh. Nag-attend ka ng church. Pagdating mo sa church, nagulat ka. Bro, nakapalda silang lahat. Ako nakapantalon. Ang gaganda ng mga suot nila. So nagtatago ka ngayon, di mo alam paano itago yung suot mo. Pagkatapos, ang sabi sa iyo, balik ka next Sunday ha. Titingnan ko po. Yun ang madaling sagot eh. Ano? Kasi mahirap mangako nga naman. Pagdating mo sa bahay, nag-iisip ka. Parang hindi ko ata kaya yung buhay doon. Mas sanay ako dito sa amin. Hindi ko kaya doon. Mahirap. Pero si Ruth, bagamat hindi niya alam yung klase ng buhay sa Bethlehem, Judah, she made a decision to follow. Susunod siya at sasama siya kay Naomi. At yung decision niyang yun, saan niya ibinase? Ito yung nagustuhan ko sa kanya. Thy people shall be my people and thy God my God. Ruth decides by faith. Ano bang ibig sabihin ng faith? Ito yung paniniwala sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Hindi mo pa alam kung anong mangyayari. And yet, ikukumit mo ng buhay mo. Yun ang ginawa ni Ruth. Ang iyong mga tao, tatangkilikin ko na aking tao din. At ang iyong Diyos ay tatanggapin ko na maging Diyos ko din. Hindi lamang yung klase ng pamumuhay ang yayakapin ni Ruth, pati yung reliyon, paniniwala, lahat sa Bethlehem, Judah, yayakapin ni Ruth. Thy people shall be my people and thy God my God. Ruth decides by faith. Alam nyo, lagi ko po sinasabi sa inyo, God operates by faith. Tayo, by logic, to see is to believe. Pero ang Panginoon, by faith. Hindi mo pa nakikita, wala ka pang alam sa mga mangyayari, and yet, ibibigay mo ang buong buhay mo para sa Panginoon, believing, hindi ka pabayaan ng Panginoon. Kahit hindi mo pa alam, wala ka pang idea kung anong mangyayari. Alam nyo, naalala ko nung sinuko ko po ang buhay ko sa Panginoon, I was 14 years old. Nung nagkaroon ng invitation sa lahat ng gustong maglingkod sa Panginoon, lahat ng gustong magsuko ng buhay, nag-forward ako. Ang naglalaro sa isip ko, bahala na. Hindi ko alam kung anong klaseng buhay meron sa paglingkod sa Panginoon. Basta isa lang alam ko, gusto kong maglingkod sa Panginoon. Hindi ko alam kung anong magiging mangyayari sa buhay ko. Basta ang alam ko, gusto ko lang maglingkod sa Panginoon. Kung magtuturo ba ako, pasisigawin ba ako doon, sasayaw ba ako doon, hindi ko alam. Basta ang gusto ko, maglilingkod lang ako sa Panginoon. Yun yung klase ng pananampalataya na meron si Ruth. Hindi niya pa nakikita yung kabilang pangpang ng Jordan River. Pero nag-commit siya. Ang mga tao mo, magiging tao ko. Ang Diyos mo, magiging Diyos ko na rin.
At sumunod si Ruth kay Naomi. Verse number 17. Where thou diest, will I die. Kung saka mamamatay, dun din ako mamamatay. And there will I be buried. Doon na rin ako ililibing. The Lord do so to me, and more also if aught, but death part thee in me. Part thee and me. Kamatayan lang ang pwedeng maghiwalay sa akin. So totally, kinumit ni Ruth yung buong buhay niya kay Naomi. Ruth decides to follow. Ruth decides by faith. And Ruth decides finally. She is totally resolved na walang makakapagpabago sa kanyang desisyon kahit anong mangyari, come what may. Sasama pa rin siya kay Naomi. Kahit anong klase ng buhay ang bubungad sa akin sa Bethlehem, Judah, I don't care. Basta sasama ako sa iyo. Ruth decides finally. Let me tell you this. This is the kind of commitment that God wants from us. Ayaw ng Panginoon yung half-hearted. Maglilingkod ako, hindi. Maglilingkod ako, hindi. Pupunta ako, hindi. Pupunta ako, hindi. Para tayong nakikipagsayaw sa Panginoon. Ang sabi ng Book of Revelation, kung magiging mainit ka, maging mainit ka. Kung maging malamig ka, magpakalamig ka. Pero kung ikaw ay nasa gitna, if you are a lukewarm, I will spew thee out. Isusuka kita, sabi ng Panginoon. Kaya church, kung magbabackside ka sa Panginoon, magbackside ka. Pero kung magtatapat ka sa Panginoon, magpakatapat ka. Sapagkat ang nais ng Diyos ay yung total commitment. Ayaw ng Panginoon yung half-hearted lang. Ngayon pa lamang, make a decision. Na kung ikaw ay magpapatuloy sa Diyos, magpatuloy ka. Kung ikaw ay magtatapat sa Panginoon, magtapat ka. Huwag yung tapat ka ngayon, next week, hindi. Magtatapat ka, hindi. Kapag feeling mo lang. Kapag trip-trip mo lang. Pag panahon lang. Kapag busy ka, hindi. Hindi po yun ang gusto ng Panginoon. But Ruth decides finally, resolve yung kanyang commitment sa Panginoon na pupunta siya ng Bethlehem, Judah. Walang makakapigil sa kanya. Buo yung loob niya na sumama kay Naomi. A widow of decision. Now, alin kaya tayo sa tatlong ito? Naomi, a widow of defeat. Nandun na siya sa blessing ng Panginoon. Pero iniwan pa niya. And because of that, nawala lahat. Naalala nyo yung time na masaya ka dito sa church, marami kang kaibigan, nakakapag-fellowship ka, na-enjoy mo yung buhay mo, hindi ka ganun kayaman, kahit papaano, nagsusurvive ka, masaya ka sa piling ng Panginoon. Nasa kalooban ka ng Diyos. Nasa lugar ka kung saan yun ang nararapat para sa'yo. Then time came, nagnasa ka ng mas sigit pa. Gusto kong mas maging masaya pa. Gusto kong mas umangat pa yung buhay ko. Tinalikuran mo ang Panginoon. Akala mo mas aayos ang buhay mo sa labas, pero nangyari, nawala lahat. Naubusan ka, nalagas lahat. Ngayon, babalik tayo sa Panginoon. It is a life of defeat, katulad ni Naomi. Or, tayo si Orpha. Natikman natin, panandalian, ang buhay ng nasa kalooban ng Diyos. And yet, pinagpalit pa rin natin yon sa mga makamundong bagay. A widow of departure. Nandun na siya eh. She was given the opportunity na sumama. And yet, mas pinili niyang manatili doon sa Moab. She departed from that great opportunity. Or, tayo kaya si Ruth, na buo yung loob natin. Panginoon, magpapakatapat po ako sa inyo. Panginoon, aayusin ko na ang buhay ko. Panginoon, mananatili ako, magpapatuloy ako kahit anong mangyari. Kahit dumating man ang famine, magpapatuloy pa rin ako sa inyo. That is Ruth. So, umalis si Naomi sa Moab, sama niya si Ruth, iniwan si Orpha. Then they made their journey back to Bethlehem, Judah. Pagdating nila sa Bethlehem, Judah,
Anong nangyari? Anong sumulubong sa kanila? Alam nyo, kapag lumalayo tayo sa Panginoon, siguro yun yung pinakamadaling pwedeng mangyari sa buhay natin. Yung once a while, pa-absent tayo sa church. Once a while, pa-attend tayo sa church. Hindi naman masyadong napapansin. Ang dami namin doon, hindi nila ako mapapansin. Akala lang natin yun. Hindi po tayo nagpapacheck ng attendance sa church kapag nag-a-attend tayo. Sumasamba tayo sa Panginoon. At nakikita ng Diyos lahat ng mga mukha natin pag nasa church tayo. Akala nyo si pastor lang tumitingin ng mga mukha ninyo? Irrelevant yun. Immaterial kung nakikita ko kayo dito or hindi. Ang importante, ang Diyos, nakikita niya tayo kapag nasa church tayo. Huwag po nating pabayaan yung pananambahan natin sa Panginoon. Because the church is the place of God's blessing for you. Ito yung lugar kung saan i-bless ka ng Panginoon. Huwag sanang dumating yung araw na matapos kang i-bless ng Diyos na wala ka na. Kundi gamitin natin yung church kung saan kakatagpuin natin yung kasaganaan ng biyaya ng Panginoon at kahit na pagpalain tayo ng Panginoon, mananatili pa rin tayo. Sapagkat yung mga blessing na yan ay sadyang ibinigay ng Diyos para patuloy na mag-glorify natin ng Panginoon sa ating mga buhay. Nakakalungkot si Orpha, no? Natikman na niya. She had the glimpse of a life in the will of God, but she decided to depart. Iniwan pa rin niya yun. Nilisan niya, pinagpalit niya. Minsan dumarating sa buhay natin yung mga bagay na ahirap gumawa ng desisyon. Dito, importante ito eh. Importante ito. Pero to, importante din ito eh. Kapag parehong importante, papasok yung word na priority. Ano yung priority mo? Nasaan yung puso mo? Kapag pinili mo yung isa, hindi ibig sabihin hindi na mahalaga sa yung isa. Ibig sabihin lang, yun ang priority mo at the moment. May priority tayo. Then time will come. Mabibigyan din natin ng panahon yung isang bagay na hindi natin nabigyan ng panahon dati. Dahil mahalaga din siya sa atin. Priority counts sa bawat pagpapasya natin sa buhay. Sino po dito ang nagbe-birthday once a year? Tas ka po kamay. Sino po nagbe-birthday once a year? Lahat tayo, di ba? Once a year tayo nagbe-birthday. Ano? Sino dito yung birthday mo February 11, pero sa birth certificate mo February 12? Sino may ganun? Kailan po birthday nyo talaga? Madaya kayo. 2 beses siyang re-regaluhan. 2 beses siyang aawitan ng happy birthday. Kapag merong nag-birthday, tapos i-invite ka, punta ka sa birthday ko. Nagkataon na merong mas importanteng okasyon. Nasabihin mo, sis, pasensya na, hindi ako makakapunta kasi may kompromiso na ako. Mas importante to. Hindi ako pwedeng mag-absent dito. Anong sabihin sa'yo? Para lang pumunta ka sa birthday niya. Minsan lang ako mag-birthday sa isang taon. Hindi mo pa ako mapagbigyan. Di ba? Narinig natin palagi yan? Once a year lang. Tanong, ilan ba sa mga kaibigan mo ang nagba-birthday? Eh kung lahat sila sabay-sabay na nag-birthday, hindi mo na mapupuntahan lahat yun eh. Kaya ako, hindi ko na tinatanggap yung ganung excuse eh. Pag sinabi sa akin na, Pastor, ngayon lang ito. Once a year lang ito. Hindi ko na tinatanggap yung ganung excuse eh. Kasi bukas, may mag-birthday na naman. Sa susunod na araw, makalawa, may mag-birthday na naman. Yun palagi ang ginagamit. Wala ka nang nagawa sa buhay mo. Di ba? May personal ka rin namang buhay, may gusto ka rin namang gawin. Kapag dumarating yung pagkakataon na ganun, papasok yung salitang priority. What is your priority? Alam nyo, wala nang mas mahalaga pa sa Panginoon sa buhay natin. Ang Diyos ang dapat na maging prioridad natin sa buhay. Wala nang mas mahalaga pa doon. Come what may, kahit ano man ang mangyari, dapat ang Diyos pa rin ang
inuuna natin. Para kay Ruth, natagpuan niya kung ano yung priority niya. Tama ang Bible nung sinabi niya na yung salita ng Diyos, ihahasik. Pero hindi lahat ay tutubo at mamumunga. Naitanim kay Orpha yung salita ng Panginoon, pero hindi namunga. Maaring tumubo, pero hindi namunga. Hindi nagtagal. Pero kay Orpha is a picture of a good ground. Tumubo siya, namunga siya. At ngayon, nakikita yung bunga ng naitanim sa kanya. Talagang ibibigay niya lahat. Sasama siya kay Naomi. Next Sunday, pag-aaralan po natin, ano yung salubong ng Bethlehem, Judah sa kanila. Pagdating nila sa Bethlehem, Judah, ano nangyari na sa kanila? Yun po ang pag-aaralan po natin next Sunday.